ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Yung pong awitin na inyong napakinggan ay may pamagat na Give Me Jesus, hindi po ba? So ngayon po, gagawin ko po yan na everyday, yan na po yung ating theme song sa Tinig ng Pag-asa. Sapagkat wala naman po talaga tayong kailangan sa mundong ito higit kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Yan, so I hope pahintulutan nung may-ari nung kantang yan. By the way, that is an old hymn, pero ang umawit po niyan ay yung Sound Like Rain. Ano po, sila po ay, I don't know kung ano po silang lahi, pero marami po silang mga magagandang awitin sa YouTube at ito po ang aking ipine-play. So I hope hindi naman po tayo monetize at hindi naman po natin minomonetize ito sa Facebook. I hope hindi naman ito ma-copyright at hindi naman po kina-copyright ang Facebook unless I posted it on YouTube. Pag nasa YouTube na po yun, binabawal po yan ng YouTube. So ngayon pong umaga, welcome uli sa Tinig ng Pag-asa at ang atin pong talatang pagbubulayan matatagpuan po in the book of Acts chapter 27 verse 20. Ulitin ko po, Aklat ng Mga Gawa chapter 27 verse 20. Ganito po ang sinasabi: When neither sun nor stars appeared for many days and the storm continued raging, we finally gave up all hope of being saved. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang banal na salita na sa umaga pong ito ay ating pagbubulayan. Mga minamahal na mga kapatid, aminin man natin o hindi, there are times when God seems inaccessible. May mga pagkakataon sa buhay natin, daing tayo ng daing, dalangin tayo ng dalangin, meron tayong kahilingan, pero parang ang Diyos ay ubod ng layo. When we pray, you feel abandoned in your present circumstances. And not just feeling abandoned, but terrified and even hopeless. Yung talata po natin ngayong umaga, Acts chapter 27, verse 20, ay kasaysayan po ito ni Apostol Pablo at ng kanyang 276 na kumpanyon sa isang barko. Mga minamahal na mga kapatid, ang sumulat po ng Aklat ng Mga Gawa ay si Lucas. Kaya ang nagnanarrate po ng kwentong ito, bagamat ang sentro ng istorya ay nakafocus sa foundation of the early church at yung missionary journey ni Apostol Pablo, ay makikita po natin na ang nagkukwento rito si Lucas. At binabanggit niya po ang kasaysayan ni Apostol Pablo kasama siya during those journey. At makikita po natin na sa kanilang paglalakbay na ito, papunta po ng Rome, na-experience po nila itong matinding storm na ito. I decided to discuss this message this morning kasi po, katatapos lang po ng bagyong Quinta. Yung Quinta lumipat po sa Roli. Ngayon po, meron na naman daw bagong nagbabantang bagyo sa ating bansang Pilipinas. At ito po mga kapatid ay mga sitwasyon sa buhay natin na ginagawa po tayo minsang hopeless, terrified, and we have the feeling of being abandoned. So, si Apostol Pablo, Paul understood that feeling. And he longed for an opportunity to preach in Rome para makausap po yung emperador. So, and on his way, papunta po sa Roma ng isang matinding ipo-ipo. Hurricane destroyed his ship. Paul not only foresaw the loss of the ship, yung kanyang cargo, yung kanyang mga crew, but his words were disregarded by those in charge. Nagbabala na po siya, binalaan niya yung mga tao. Sinabi ni Pablo na our ship is going to experience a terrible battering by the storm at wag na tayong tumuloy. Pero wala, hindi nakinig yung kapitan at yung may-ari ng barko ayon sa Acts 27 at sila'y nagpatuloy. In short, Paul and 276 passengers were placed in a life-threatening situation by willful disregard of others, and there was nothing he could do about it. Naranasan nyo na po ba yun mga kapatid? Minsan, hindi mo naman gustong mapunta dun sa storm,
hindi mo gustong mapunta dun sa problema, pero may nagdala sa'yo dun sa problema. Nandun ka sa sitwasyon na mahirap, nandun ka sa sitwasyon na you are considering it as a storm of life, but somebody brought you there. You have been forced to be on that situation. Naranasan nyo na po ba yon? Na kung maaari lang na umalis ka na doon sa posisyon na yon, sa lugar na yon, kasi ayaw mo naman talaga ron in the first place. Meron lang pagkakataon na dinala ka doon o ang sirkumstansya ang nagdala sa iyo doon at dumating ka doon sa pagkakataon na doon sa sirkumstansyang iyon ay gusto mo nang sumuko dahil sobrang hirap. And sometimes, I would like also to talk to those who are in bondage with some bisyo, with some illicit affair, with anything that kept you on that predicament and on that situation na dinala ka dyan o napunta ka dyan na gusto mo namang lumaya pero wala kang magawa. Minsan, ganito yung mga sitwasyon ng buhay natin eh. Si Pablo, ayaw naman niya ron, nagbigay na nga siya ng warning, pero nandun siya ngayon sa matinding bagyo o unos sa karagatan because somebody brought him there. At there is nothing he could do. Ito po yung feeling of despair, and his believing companions declared, yung mga kasama niya, maging si Lucas, take note, si Lucas ang sumulat nito at sabi ni Lucas, we finally gave up all hope of being saved. Marahil ito yung opinion niya, ano po? Kasi nakikita niya yung mga tao eh. Nagsimula na po silang magtapon ng mga bagay na laman ng barko. Nilagay po nila yung angkla nang bumangga sila sa sandbar eh. No? Ngayon, itinapon po nila yung kanilang angkla, tinalian nila ito, lahat ginawa nila pero no avail. Matindi talaga yung bagyo, hinahampas yung barko, at itinapon po nila yung kanilang mga kagamitan, ang laman ng barko. Pero wala pa rin nangyari. At mahabang panahon, no? Sabi nga po, we finally gave up all hope of being saved. Then after 14 days, lost at sea, when the hurricane was fiercest, God sent an angel. At ito po ay nakipag-usap kay Paul. At ang sabi ni Paul sa verse 22, kung mababasa niyo po, no? Ang sabi po doon, take courage, I urge you to keep your courage, because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed. No. So ayan po, do not be afraid, sabi ni Paul. God has graciously given you the lives of all who sail with you. So when it looked like Paul's consuming desire to preach doon sa Rome would be thwarted at hindi matutuloy, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para makarating siya sa kanyang destination. And God faithfully piloted them through the storm to the exact destination He'd planned for them. At ito po ay ang pagpunta mismo ni Apostol Pablo sa Roma to preach and declare God's word kay Caesar. At ito po ay nangyari ayon sa kagustuhan ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, sa umaga pong ito, magandang pagbulay-bulayan yung katotohanan na tayo ay dumadaan at dadaan sa mga unos ng buhay. Hindi man literal na bagyo katulad ni Quinta, katulad ni Rolly, o kung ano-ano pang mga bagyo, sa buhay po natin, meron tayong mga ganitong mga challenges. Merong mga sitwasyon na tila napakabigat na ayaw natin sanang daanan pero wala tayong choice kasi nandun na tayo. Ano ang dapat nating gawin sa mga bagay na ito? May ilang tips po akong ibibigay when you are in the storms. What to do in the midst of the storms. And maybe by giving you these tips, it can answer the question, where is God in the midst of the storm? Una pong gusto kong linawin, ang Diyos, katulad po ng kanyang pangako sa kanyang mga anak, hindi naman niya tayo iiwanan. Yun po ang unang premise. God will never leave us, nor He will forsake us. Pangako niya yon. So lahat po ng pinagdadaanan natin sa buhay na ito, maniwala po kayo o hindi, Father filtered po ito. Ibig sabihin,
hindi pwedeng hindi dumaan yan sa kagustuhan, sa palatuntunan ng ating Panginoon. Minsan po kahit ang katigasan ng ating mga ulo ay pinayagan yan, pinalusot yan ng Diyos. Dahil alam ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na yan ay meron tayong matututunan at sa mga bagay na yan itutuwid ang ating mga likong kaisipan. Amen po ba? Kaya hindi po kayo sasawayin, hindi po kayo hahayaan ng Diyos kung totoong ikapapahamak nyo ito ng lubusan. Ako po'y naniniwala sa buhay na ito na meron tayo na ang Diyos pinapayagan lang po ang mga bagay na mangyayari sa buhay natin kasi po kaya natin itong pagtagumpayan at meron po tayong matututunan sa mga bagay na ito. Or else, He will not allow it. Ganon niya po tayo kamahal. So ang tanong, bakit ang mga alagad pinadaan ng Diyos during the time na sila'y nasa barko rin, pinadaan sa storm? Kasi tinuturuan niya ang mga alagad ng pagtitiwala at pananampalataya. Tinuturuan niya ang mga alagad na umasa lamang sa Kanya dahil siya may kapangyarihang kumontrol ng bagyo ng kanilang mga buhay. Bakit si Pablo ay kailangan dumaan sa bagay na ito na unos upang patunayan sa mga kasama niyang tripulante na meron Diyos ng langit na makapangyarihan na may kontrol ng lahat ng bagay. And he was able to declare to them through the words from the angel na mawawasak ang barkong ito pero tayong lahat walang mamamatay kahit isa. So, ano po ang dapat gawin? Simulan po natin ang pagbubulay-bulay. When you are in the midst of a storms of life, ano po ang dapat gawin? Mga kapatid, literal o hindi literal na storm, ang unang dapat natin gawin, tanggapin natin ang payo ni Apostol Pablo. Take courage and comfort in God's plan. Pumayapa, tatagan, lakasan ng loob, at tanggapin ang comfort ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po ng Acts 27:22, "But now I urge you to keep up your courage because not one of you will be lost. Only the ship will be destroyed." Take note mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay natin na lahat ng bagay na meron tayong material, yung mga bagay na sinasaligan natin, yung mga kinakargahan natin ng lahat ng meron tayo sa material na bagay na tinutuntungan natin for our safety and comfort, may pagkakataong wawasakin niya ng Diyos at ang ititira lang ay ikaw upang tanggapin mo ang katotohanan na wala kang pwedeng pagsaligan kung hindi ang Diyos. Amen po ba? Ang sabi po ni Lucas, lakasan nyo ang loob nyo, mabubuhay ka naman eh. Wala namang mamamatay sa'yo. Mawawala lang yung sinasandigan mo ng iyong pananampalataya. And I would like to tell you this, kung ang saligan mo ng iyong pananampalataya ay ang barkong ang barkong kinalalagyan mo ngayon, tandaan mo pagdating ng unos ng buhay, wawasakin din niya ng Diyos upang sa Kanya mo isalig ang iyong pagtitiwala. And many people, sa buhay na ito, ang barko ay nagre-represent ng maraming bagay. It may represent your bank account, it may represent your work or job opportunities, it may represent your relationship. Alam po, tandaan po ninyo mga kapatid, lahat ng meron sa buhay natin, pwede yang mag-represent ng barko na iyong kinalalagyan. Ang akala ng iba, kapag meron tayo ng ganitong bagay, merong ganoon, merong ganyan, safe na tayo sa storms ng buhay. Hindi po. Ang angkla na sigurado na magliligtas sa atin sa storms ng buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Hahayaan niya nga po minsan na mawala ang lahat ng bagay. Maging ang tinutuntungan mo ngayon para sa iyong personal na kaligtasan, para sa Diyos ka umasa at sa Diyos ka magtiwala. Tandaan po ninyo mga kapatid, as followers of Christ, totoo naman, nothing can touch us that God has not designed. And whatever He has designed, it is for your good and it is for His glory. Take note, dalawa pong katotohanan yan.
Lahat ng nangyayari sa buhay ng mga mananampalataya ay para saan? Sa kabutihan ng mga mananampalataya at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag niyo po naman laging hahanapin yung para sa kabutihan ninyo. Tingnan niyo rin naman yung sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil minsan, may mga pagkakataong papayagan ng Diyos na maghirap tayo, masaktan tayo, dumating tayo sa point na suko na tayo sa buhay para naman maluwalhati ang kanyang pangalan. Amen? It may be difficult to understand, pero during the most difficult moment of your life, during the saddest, the loneliest moment, minsan doon nabibigyan ng glory ang Diyos. Amen po ba? Naalala ko po si Joni Eareckson Tada. Ito po si Joni Eareckson who herself has experienced the personal calamity of being quadriplegic. May deficiency po siya sa katawan. And when we learned, sabi nga niya, when she learned to lean back on God's sovereignty, lahat ng bagay ay kayang i-fix ng Panginoon. We can experience great inner peace. Our troubles may not change, our pain may not diminish, our loss may not be restored, our problems may not fade with the new dawn, but hear me with this. The power of those things to harm us is broken as we rest in the fact that God is in control. Ito po yung mensahe po ng buhay ni Joni Eareckson. Hindi naman pinagaling siya ng Diyos. Hindi naman tinanggal ng Diyos yung problema niya physically. Pero ginamit ang buhay niya bilang example ng mga katatagan sa pananampalataya. Even the Apostle Paul, as a mighty man of God as he is, as he was, pero ano po ang nangyari? Sa kabila nung kanyang pagiging mighty man of God, meron siyang thorn in the flesh, at ito kailanman ay hindi tinanggal ng Diyos. Dahil, anong sabi? Sa pamamagitan ng thorn in the flesh na ito, naluluwalhati ang pangalan ng Panginoon. It made him more humble. Yun. So, yun po yun. Una, take courage and comfort in God's plan. Second po, we should trust in God's wisdom. Ang tanong, mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Alam ng Diyos kung anong kanyang ginagawa. Tayo, pwede lang tayong mag-speculate eh. And take note, no, minsan po ang galing nating mag-speculate to the point na dumarating na tayo sa paghatol. Halimbawa, bakit ba lagi na lang Bicol? Bakit ba lagi na lang Mindoro? Bakit ba yung mga lugar na lang yan ang tinatamaan ng bagyo? At madali tayong mag-pass ng judgment kasi ika, ang sasama ng tao dyan eh. Kasi ika, ang mga tao dyan siguro puro makasalanan, kaya ganyan. Winawasak sila ng Panginoon. And we should not look at them, no, that have been destroyed by the literal storm and think that somehow they deserve it more than we do. We should not attempt to speculate that there is some specific sin or evil about this place that merited God's judgment in this storm. Hindi po yun totoo. God could easily destroy, no, even our place right now kung gugustuhin niya. It is a mistake to think that God had nothing to do with the storm, but it is also a mistake for us to act like we know exactly what God was doing. Mali po yung sabihin na hindi kumikilos o walang pakialam ang Diyos sa storm. Pero mali ding isipin na alam natin exactly kung ano ang purpose ng storm na yon. Halimbawa, nasunog ang bar, nasunog ang casino, nasunog yung gawaan ng shabu. Tuwan-tuwa tayo, yay! Kalooban ng Diyos yan, sinunog yan ng Diyos. Dahil yan ay mga makasalanan, lugar yan ng kasamaan. E paano naman pag nasunog yung simbahan? Ano sasabihin natin? Yay! Kasi kasamaan din yan. Mga kapatid, nakikita naman natin yan. Nakakasunog, nasusunog din ang simbahan. Kapag bumagyo, hindi naman pinipili ng Diyos. Ito po yung maling ugali ng mga Pentecostal eh.
na na para bang pag nasusunog yung kanilang mga yung barangay, they claim, Lord, I claim yung bahay ko hindi masusunog, di ba? Parang asasakin ng mga Kristiyanong ito. Nasunugin na ang lahat, siya lang ang iligtas dahil siya ay Christian, dahil siya ay mabait. Pero tandaan po ninyo mga kapatid, umuulan at sumisikat ang araw sa masama at sa mabuti. Ito ang kalooban ng Diyos. Tayo bilang mga mananampalataya, ang hamon sa atin, we should trust His wisdom. Because our mind is not the mind of God. And His will is not our will. No? Tandaan po ninyo, we might see a bar or a casino that was destroyed and think God was bringing judgment. But the reality is there were churches that were destroyed as well. We must trust God's wisdom and not speculate for ourselves things that we cannot comprehend, or worse than that, to charge Him with injustice. God knows what He is doing. So ngayon, ang paniwalaan mo, minsan ang tanong, bakit ako? Bakit kami? Bakit yung lugar lang namin? Mga kapatid, minsan po, we cannot question the reality that God designed the world as it is. Minsan nagrereklamo yung mga pinutukan ng bulkan. Sila ay naapektuhan. Siyempre, kayo nasa tabi ng bulkan kung wala pong nakatira dyan sa tabi ng bulkan, di pumutok man yan, walang mapipinsala, hindi kayo maapektuhan masyado. But the reality is, dinisenyo ng Diyos ang sanlibutan ayon sa kanyang palatuntunan. May mga bulkan sa partikular na lugar, may mga daanan talaga ng bagyo kung saan nanggagaling yung mga low pressure areas na yan, dadaanan talaga yan. At ang Pilipinas, noon pa hong unang panahon, daanan talaga yan ng bagyo. So ano pong dapat gawin? Nakakapagtaka lang po yung ibang mga bansa, alam na nila papaano ang gagawin nila sa panahon ng trahedya, sa panahon ng bagyo at napaghahandaan na ito. Ang Pilipinas, hindi po tayo natututo. Ngayon, ang sinasabi ko naman, kahit naman napagandaan natin ito, isinalig natin sa gobyerno, gumawa ng paraan ng gobyerno, pinag-igi na po ang lahat ng bagay, it doesn't necessarily mean na hindi pa rin tayo dadaan sa bagyo. At pag dumaan tayo roon, wala po tayong magagawa kung hindi manangan sa karunungan ng ating Panginoon. Kapatid, anong bagyong pinagdadaanan mo ngayon? Bagyo ba sa relationship sa asawa? Bagyo sa relationship at problema sa mga anak? Bagyo ng karamdaman ng pamilya o anumang physical illness? Tandaan po ninyo, wala naman tayong magagawa kundi ang magtiwala sa karunungan ng ating Diyos. Amen? Pangatlo, we should adopt an attitude of humility. Maganda to, no? Minsan po mga kapatid, tandaan natin, pag sobra na po ang yabang natin at sa tingin natin, kaya na natin ang lahat, pagdating ng bagyo, doon nasusukat kung ano talaga ang iyong katatagan. Sinusukat ng bagyo kung saan ka nakaangkla at kung ano ang iyong pundasyon. At minsan, talaga po, napadadaanin ka ng Diyos para ma-realize mo kung gaano ka kahina. Kung gaano kahina ang iyong pundasyon. Disasters should remind us that these are occurring because we are sinful people. At alam po naman natin, before the fall of man, doon sa Hardin ng Eden, wala naman pong tornado ron, wala naman pong hurricanes, wala naman pong flood. Tandaan po ninyo na ang unang flood nangyari panahon ni Noe. Sa Hardin ng Eden, sa lugar kung saan perfect environment, wala nitong mga to. But because of the fall of man, because of our sinful nature, nagmataas po tayo sa Diyos, at ang pagmamataas na ito sa Diyos, ito po ang nag-iimbita ng mga bagyo sa ating buhay madalas. Amen po ba doon? So, ano pong hamon?
Kapag dumarating yung mga panahon ng mga bagyo sa buhay natin, we need to adopt an attitude of humility. Alam po ang sabi nung pinapunta ng Diyos si Jonas sa Ninive, he went to the other place. He went to the opposite place, yung Tarsus. No po. Doon siya nagpunta. Kasi po ang nais ng Diyos, mag-humble sa harapan niya ang Ninive. Pero itong preacher na inutusan ng Diyos, binigyan niya na ng hatol ang mga Ninevites na hindi ito kailanman magbabago. Na kahit mangaral siya, hindi mag-humble itong mga taong ito dahil sobrang nilang sama. Pero wala siyang choice kundi mangaral kasi dinala siya ng Diyos. Balyena na ang nagdala sa kanya ron. Special delivery doon sa Ninive. And when he preached the word of God and God's impending judgment, the people humbled themselves. Nagsisi sila ng kasalanan and they humbled themselves. Ano po nangyari? Iniwas ng Diyos ang bagyo para sa kanila. Kaya minsan, importante yung attitude of humility. Kapag may nabalitaan tayong bagyo na nangyari sa ganitong lugar at naligtas ka, hindi ka lang magpasalamat, mag-humble ka. I-humble mo ang sarili mo. Kasi, tandaan mo, kung sa'yo dadaan yung bagay na yon, maaaring ikawasak din ito ng iyong pagtitiwala at iyong pananampalataya. Amen? Susunod po, pang-apat, we need to express compassion and mercy. The scripture tells us we need to weep with those who weep. Romans 12:15. And we need to laugh to those who laugh. These disasters should cause us to cry and should cause us to have compassion and mercy. Pag dumarating yung mga unos, katulad po na nangyari sa Pilipinas, itulak nawa tayo sa pagdamay at pagtulong. Mga kapatid, ayoko naman magkwento sa inyo ng mga bagay na ginawa naming pagdamay. Kaming mag-asawa, personal, na amin pong pera, hindi po kami mayaman, hindi po kami maraming pera. Pero naging panuntunan ng po naming mag-asawa na kapag nakakabalita po kami sa Pilipinas ng mga ganitong trahedya, hindi po kami nahuhuli dyan. Kasi po, pati ang aming mga anak, tinuturuan namin to express compassion and mercy. Because we are blessed. Ano po? Tayo po ng mga pinagpala. Gasino ba naman yung konting tulong na ibahagi natin talaga sa mga nangangailangan? Na hindi naman kailangan na tumulong tayo na may camera katulad ng ginagawa ng mga vloggers sa panahon ngayon. Ang pagdamay, kailangan naka-video kasi ito po ang nanggaengganyo sa iba na mag-donate doon sa kanilang mga ginagawang pagtulong. Tandaan po ninyo, the sovereignty of God does not call us to react by saying, they just got what they deserve. Or, God is in control so it doesn't matter that people are suffering. It absolutely matters God has a heart for those who are suffering. God has entered into our suffering and He suffered Himself in the person of the Lord Jesus Christ. He tells us that the way He will show His compassion is through us. The love of God should be seen in the lives of those people whom God called to be His followers. Tandaan po ninyo, ang kamay ng Diyos ay tayo. Ang paa ng Diyos ay tayo para pumunta at umabot doon sa mga dumadaan sa matitinding bagyo ng buhay. At sa pamamagitan natin na kumikilos, naniniwala ako, ang biyaya ng Diyos ay tutugon para sa pisikal na pangangailangan ng ibang mga taong nakapaligid sa atin. Amen po ba? Ang sabi po ng 1 John 3:17, but whoever has the world's goods and see his brother in need and closes his heart against him, how does the love of God abide in him? Malinaw na malinaw po yan. If you see someone in need and you don't give to help meet the need, what good is your faith? Ano silbi ng iyong pananampalataya
kung hindi mo naman ipinaparanas ang pagdamay sa buhay ng iba. This is a wake-up call to us as Christians. Amen? And panghuli, we need to place our hope in God alone. We need to place our hope in God alone. We put our hope in so many things. We put our hope in houses, in cars, in jobs, and when disaster comes and takes all those things away, we are reminded that the only proper place for our hope is God alone. Uulitin ko lang po, nabanggit ko na to kanina. It is true that we can put our love and joy in other people. God says that, but when it comes to our hope, the scripture says, hope in God alone. Tandaan po ninyo, mahal naman tayo ng Diyos. Interesado ang Diyos sa inyong kapayapaan. Interesado ang Diyos sa inyong kagalakan. Pinagpapala tayo ng Diyos sa mga material na bagay para i-enjoy. Pero tandaan po ninyo, lahat ng meron tayo, hindi atin yan. Ari-arian lang yan. Katiwala lang tayo. Romans chapter 8 verse 18, for I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Meron pang glory to be revealed to us. At even the suffering and even the riches that we have cannot be compared with the glory that is to be revealed to us. Amen? Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano pong kalagayan ninyo sa buhay. Hindi ko po alam kung ano inyong pinagdadaanan. Pero marami po na dumadaan sa mas matitinding kalagayan ng buhay na nasa sitwasyong hindi na nila alam kung anong gagawin. At marahil, katulad ni Lucas, ay nausal na rin niya, we finally gave up all hope of being saved. Sa ganung sitwasyon, anong dapat gawin? Reminder, take courage and comfort in God's plan. We should trust in God's wisdom. We should adopt an attitude of humility. And we need to express compassion and mercy. And the last, we need to place our hope in God alone. Maganda po yan. Sulatin ninyong lahat. Kaya inulit ko para po gamitin ninyo sa mga small group ninyo. Magandang pagbulay-bulayan ito kasi fresh ang pangyayari na may bagyong dumaan sa Pilipinas at meron na namang papasok. Magandang pagbulay-bulayan ito ng mga mananampalataya. Amen? So, purihin po ang Panginoon mga kapatid. Tayo po ay dudulog sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras pong ito ay lumalapit po kami sa iyo, humihingi ng iyong awa, ng iyong kahabagan. Alam mo po ang kalagayan ng buhay ng bawat isa sa amin, ang kalagayan ng aking mga kapatid. Patuloy mo po silang kalingain, Panginoon, at tugunan sa mga pinagdadaanan nila sa buhay. Akin pong kinikilala, Panginoon, na wala namang kaming magagawa kung wala ka sa amin. Kayabangan at kalapastanganan ang mag-claim, mag-declare at mag-pronounce ng kung ano-ano. Kahit pong anong sigaw namin, Panginoon, palayasin ang mga problema ng buhay namin, ang storms of life, at sabihin we have faith to move these problems like we move a mountain according to the faith that we have. Lord, kayabangan lang po minsan ng mga manggagawa at ng mga pastor. Wala po kami magagawa kung hindi mag-submit ayon sa iyong kalooban because nobody can change that. Nobody can thwart whatever you want to happen. And we trust you, Lord. Dahil nakaplano naman ang lahat ng bagay na gusto mong mangyari. Hindi mo naman ginagawa ito randomly. Hindi ka po kumikilos dahil power trip mo lang, Panginoon, ang mga bagay na ito. Alam po namin, lahat ng tao, lahat ng mga mananampalataya, ang bawat isa sa amin ay nakikita at naririnig mo ang aming mga pagdaing. Samo po ito, Panginoon. Pakiusap. Kung hindi labag sa kalooban mo at palatuntunan sa aming mga buhay, ang hinihiling namin ay ipagkaloob mo naman.
Subalit kung ang mga hinihingi namin ay labag sa kalooban mo at lilihis doon sa plano mo sa aming mas mabuti kaysa sa plano namin, huwag mo pong ibigay ang aming mga daing. Marahil, Panginoon, sa oras na ito, alam mo naman kung gaano ka namin sinasampalatayanan at pinagtitiwalaan. Alam po namin, Panginoon, na naririnig mo ang mga daing ng iyong mga anak para sa karamdaman. Dinadalangin po namin sa iyo ang mga dumadaan sa mga mabibigat na sitwasyon ng buhay. We are praying for Jules Masalunga, Lord. Prayer request po ito ng aking may bahay. Lagi po niyang hiling ang kanyang kasamahan na ito na alam niya na nasa mabigat na sitwasyon. I am also praying for Ate Esther Bautista, kay kapatid na Debbie Bernabe, kay Ate Mayet Rodriguez, yung mga may karamdaman na mabibigat, si Kuya Ban Magkawas, si Kuya Bobby Marasigan, si kapatid na Alice Purificacion, ang pamilya po, si kapatid na Det Arellano, dinadalahin ko po sa iyo, Panginoon. Si kapatid na Alexa Moreno, si Albert Umlas, si Bing Esguera, at ang iba't iba pa, Panginoon, na dumadaan sa mga problema ng buhay. Kilala mo naman sila. At alam mo na lagi ko rin silang laman ng aking pong mga pagdaing sa iyo. Panginoon, wag mo po silang bibiguin. At sa oras na ito, lahat kami, pati na po ang mga tagapakinig sa Tinig ng Pag-asa, sinasamo ko po sa iyo na kung may mga personal na kahilingan, pagbigyan mo kung hindi labag sa iyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Good morning po mga minamahal na mga kapatid. Magbabasa lang po ako ng ilan sa mga nakasama natin ngayong umaga sa atin pong pag-aaral at sa pagbubulay-bulay. Good morning po kapatid na Elizabeth Sanchez, Nanay Elong Santarin, magandang araw po sa inyo. Kay Kumaring Ami Santos, magandang umaga Kumaring Ami. Kay Ate Nelia Ramos from the United States, Ate Echi Bartolome, Ate Mirna Sinfuente, kapatid na Eric Pacifico from Mexico, Kuya Orlando Masungsong, kapatid na Apmin Embile, magandang araw sa inyo. Kapatid na Agnes Causaren, Jesse James Abad, magandang araw kapatid. Sabi ni Nanay Belen, pakibati naman ang Nanay Oleng. Birthday niya ho bukas, 91 years old na po si Nanay Oleng. At araw-araw daw po nakikinig siya. Nanay Oleng Purificacion, pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy pa hong humaba ang inyong buhay. At Nene Enriquez, magandang araw. Kapatid na Glomery Oxon, magandang araw. Ate Neneng Sintos, Ate Myra Paredes Libertino at ang mga kapatira natin dyan sa Aristocrat Restaurant. Yan, dayo na po kayo sa Aristocrat at marami na pong nakalutong pagkaing Pinoy at this time, no? Bukas, I don't know kung bukas na, mamaya-maya pa ho yata, pero alam ko na marami na pong pwedeng almusal na bilihin doon, tanghalian, no? So Aristocrat Restaurant, Brother Dong Kalunya, magandang araw sa iyo. Kay Ate Ruby, magandang araw, Ate Ruby Pakinggan. Ganun din po kay Ate Evelyn Cameros, magandang araw po. Kay Kuya Rodante Kerubin, kay kapatid na Agi Victa, kay Kuya Boyet Sanchez. Kuya Boyet, patuloy po kayo magpalakas, pagalingin kayo ng Panginoon. Ate Ellen and Kuya Monching Gonzales, kapatid na Lani Tulagan, kapatid na Darren Darcese, magandang araw kapatid. Si Jeb Azinel, magandang araw kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon. Kuya Larry Montillano, Kuya Rodante Kerubin, si kapatid na Maylin Villanueva, Kuya Noel Lapos. Kuya Noel, magandang araw po. Yan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tita Castillo, magandang araw po sa inyo. Si Ate Merly Toledo, Ate Laila Lontok, magandang araw po. At ganun din po kay Ate Maricruz. Ate Maricruz, magandang araw po. Ate Marjorie Enriquez, magandang araw. Kuya Joji Estopase, Kuya Joji, miss na kita. Napahalik pag nagkita tayo. Miss na miss ko na to eh. Alam niyo po ba na
kapag kasama nyo to si Kuya Joji, never a dull moment. Hostelito esto pase. Magandang araw kapatid. Ganon din po kay Ate Paz Perez, kay Ma'am Mercy. Ano ba apelyido ni Ma'am Mercy? Basta si Ma'am Mercy. Magandang araw po. Ate Joyce Pakinggan. Malabad pala yon. Ma'am Mercy Malabad, magandang araw po. Ate Joyce Pakinggan, magandang araw po sa inyo from the United States. Kuya Eric Maynes, magandang araw po. By the way, ang inyo po lingkod ay tagapagsalita sa November 29. Sa last Sunday po ng November, sa Karsadang Bago, Unida Church sa Imus, Cavite. Ayan, so, ayan po. So, ako po ang tagapagsalita sa anniversary ng Karsadang Bago sa Imus, this coming November 29. Ganon din po kay Ate Telly Hernandez, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Joey de la Cruz, magandang araw sa iyo. At pagpalain ka at ang iyong sambahayan. Brother Joey, natutuwa ako dun sa iyong mga ginagawa, yung pag-share mo ng salita ng Diyos, gayon din yung iyong mga pagluluto. Keep it up. And post it on YouTube, no? Sa YouTube mo ilagay, mas mas okay sa YouTube. So someday it will it will be monetized also. Sayang naman pag sa Facebook lang. Ganun din po kay Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po sa inyo. Kay Ate Del at kay Kuya Eddie Sauler, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Tete Cilia, si Nanay Ate Evangeline Aliliran, si Ate Cora Dolor, si Bujoy Aguila. Joy, magandang araw sa iyo. Kumusta sa mami at sa daddy? Pagpalain kayong lahat. Kay Kuya Michael, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po, magandang araw kay Ate Hasmin Lucero, kay Kuya Henry de la Cruz at kay Ate Mary Jane de la Cruz. Pagpalain kayo ng Panginoon. Magandang araw din po kay Ate Del Magkawas at kay Kuya Ban Magkawas. Ayan, kay Wayman Gonzales at kay Tricia Gonzales at sa inyong sambahayan. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Salamat sa buhay nyo at patuloy kayong gamitin ng Panginoon para maging pagpapala sa buhay ng iba. Samahan ng Diyos ang inyong pamilya, ang inyong relationship na mag-asawa. Ganon din po, magandang araw kay kapatid na Revi Pantalyon, kay Darren Sakdalan at kay Marlet. Pagpalain kayo ng Panginoon, kay DM. Ganon din po kay kapatid na Bert Castillo, Kuya Bert Castillo, at kay kapatid na Tess Castillo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Dean, sa pamangkin ko po, kay Dean at kay Rona at kay Dylan at kay DeAndre. Yan, pagpalain kayo ng Panginoon. Si Pastor Michael Maynes, magandang araw. Ayan, sabi niya, excited na po kami na makasama po namin kayo sa darating na anniversary ng Karsadang Bago. Excited din po ako, mga kapatid. At sana nga po makauwi ako no? Tapos live na natin gagawin doon sa Karsadang Bago. I hope, wish ko lang. So, magandang araw po sa inyo, Sweet Honey Lapinid Nabara, Ate Heidi Margallo, Ate Tessie Chu, si Ate May at si Kuya El Capillar, o si Pastor El Capillar, nakita ko rin po kanina, nagwa-watch sila. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. At kahapon, hindi na naman po nakapasok si Sister Dang sa trabaho. Alam niyo po talagang medyo mabigat po yung kanyang trabaho kasi on and off yung trabaho niya. At minsan talagang mabigat yung katawan, masakit ang kanyang mga kasukasuan. Pero ngayon po nakapasok siya. I don't know. Kasi po, ano na siya ngayon ano tawag doon? Full time na. 8 oras na po siya ngayon. And isama niyo po siya sa prayer na sana po ay kayanin niya yung 8 oras. Kasi po, di ba, gradual yung kanyang pagbalik. Una, 4. Naging 5 oras. Naging 6 na oras. Ngayon po ay 8 hours na siya. I hope na kayanin niya at again, kung hindi naman po talaga kaya, wala po tayong magagawa. Maybe Sister Dang will have to quit her job, no? And we don't want that to happen kasi alam niyo naman na napakahirap po dito. Alam din ng bawat isang nandito na it's so hard to survive as a family kung isa lang po talaga ang nagtatrabaho. Pero we trust the Lord and we believe in His mercy na He will provide.
At hindi naman po kami natatakot doon kasi simula pa nung araw sa Pilipinas, hindi naman po kami pinabayaan ng Panginoon. Pero yun lang po, it is also my prayer na sana, kasi pag nasa bahay lang din po siya, hindi ko naman alam, mabuburyong din yung dito. Alam niyo naman, pag walang ginagawa, sanay na sanay po yung misis ko na nagtatrabaho at may ginagawa. So kaya po, ayun po, yun po yung panalangin ko, sama niyo sa prayer. I hope walang cancer recurrence at wala na pong problema sa kanyang physical na pangangatawan. Pero yun nga po, yung recovery, it is not that quick and it is not that easy. So kaya nakiki-empathize po ako dun sa mga dumaan sa mga sitwasyon ng cancer na alam ko po na hindi po madali. So yun po, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Thank you po sa 4,000 subscribers ng Ruel Camia TV. Ayan, 4,000 subscribers na po. So, pasensya na po kayo recently. Hindi po talaga ako nakakapag-upload ng mga magagandang videos. Ayan, so kung ano-ano lang po yung na-upload ko. Pero sa kabila nun, salamat po dahil meron pa rin continuously on a daily basis ay nagsusubscribe. Nakaabot nga po tayo ng 4,000 ng pag-ganon-ganon lang. So, salamat po. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa Ruel Camia TV, so please subscribe sa YouTube po iyon. Ayan, maraming salamat. See you again tomorrow, Wednesday. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.